paring ito ay sinasabing nakaimbento ng isang device na pwedeng makita ang mga nakaraang pangyayari sa kasaysayan kahit nga ang pagpako kay Kristo ay nakita ng lalaking ito. Dahil sa pagiging successful ng kanyang invention ay sinasabing kinulimbat ito ng Vatican at isinikreto ito sa publiko. Ano nga ba ang misteryo ng kanyang invention na the chronovisor? Ang makita o mabalikan ang nakaraan ay karaniwang tema ng mga palabas na related sa time travel. Napaka-interesting naman talaga kasi kapag ang istorya ay may kinalaman sa paglalakbay sa panahon. Pero alam nyo ba na sa totoong buhay may isang Italianong pari ang nakaimbento umano ng isang device na pwedeng makita ang nakaraan? Ang paring ito ay walang iba kundi si Pellegrino Ernetti na ipinanganak noong October 13, 1925. Bukod sa pagiging pari, si Father Ernetti ay isang Rhine scientist at eksperto sa mga makalumang lengguwahe at sa history. Kaya't hindi na nakakapagtaka na napakalaki ng interes nito pagdating sa kasaysayan, lalong-lalo na sa mga nangyari sa Biblia. Ito marahil ang nagtulak sa pari na gawin ang isang invention na maaring sumagot sa kanyang mga katanungan. Noong 1960s, habang nakasakay sa isang ferry ang pari, hindi naman inaasahan na makakausap nito ang isa pang pari na nagngangalang Francois Brune. Katulad ni Father Ernetti, si Father Francois ay may interest din sa mga makalumang lengguwahe at history ng Bible. Matagal na nag-usap ang dalawang pari tungkol sa mga misteryo at teorya ng Biblia. At bago matapos ang kanilang kwentuhan, ay sinabi ni Father Ernetti na ang mga teorya sa Biblia ay hindi naman talaga teorya sapagkat nakita na niya na ito ay totoo gamit ang kanyang invention. Namangha ang isang pari sa sinabi ni Father Ernetti, mas naging interesado ito kaya't inusisapan itong mabuti kung anong klaseng device ba ang sinasabi ni Father Ernetti. Ayon kay Father Ernetti, taong 1950s, sa tulong ng 12 tanyag na scientist noong panahong yon, ang dalawa pa nga dito ay sina Enrico Fermi na eksperto sa radioactivity at ang isa naman ay si Wernher von Braun na isang naman aerospace engineer at rocket scientist. Nagawa ng team ni Father Ernetti ang device na kung tawagin ay chronovisor. Ang device ay dinescribe ng pari na nahahawig sa isang malaking cabinet na may isang cathode ray tube o salamin na katulad ng sa mga lumang television. Katulad ng isang television, ito ay may mga buttons na maaring i-set kung anong taon sa nakaraan ang gusto mong makita. Dinedecode umano ng chronovisor ang mga naiwang electromagnetic radiation ng mga nakaraang pangyayari sa kasaysayan at ang mga radiation na ito ay nako-convert sa isang larawan. Bukod dito, ayon kay Father Ernetti, ang nakaraang events daw ay nag-iiwan ng sound waves na nadedetect ng kanyang chronovisor. Kaya't bukod sa larawan, ay napapakinggan din daw ng chronovisor ang tunog ng nakaraan. Sa una ay baka pagtawanan mo lang ang sinabi ni Father Ernetti dahil mukha lang itong fictional device na mapapanood mo sa mga pelikula. Ngunit sa katunayan, ang chronovisor ay maaring maihalintulad sa isang malaking teleskopyo ng NASA. Halimbawa, ang isang bituin na nakikita ng telescope sa napakalayong distansya ay maaring hindi na iyon ang itsura kung ikukumpara sa panahon ngayon. Dahil sa napakalayong distansya ng bituin, ang ilaw na nakikita dito ay maaring mga naiwang reflection milyon o bilyong taon na ang nakakaraan. Maraming pangyayari sa kasaysayan ang nasaksaksihan na ng chronovisor ni Father Ernetti at kabilang nga dito ang pagpako sa krus sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ano nga ba ang nagtulak kay Father Ernetti na gawin ang chronovisor? Ayon kay Father Brune, sinabi ni Father Ernetti na noong siya ay nasa University of Milan at nagre-record ng musika kasama ang isang pangpari, narinig ng dalawang pari ang boses ng isang lalaki sa recorder. At ang boses na iyon ay boses ng namayapang ama ng kasama ni Father Ernetti. Doon ay na-curious si Father Ernetti kung ano nga ba ang nangyayari sa mga visual at sound waves na iniiwan ng mga taong namayapa. Ito ba ay nawawala o naiiwan at pwede pang balikan? At para masagot nga ang kanyang tanong, ito ay lumapit sa mga tanyag na scientist at nakumbinsi niya ang mga ito na tulungan siya sa kanyang chronovisor. Naging matagumpay naman ang pari. Well, kung nakagawa nga ng device si Father Ernetti, nasaan na ito ngayon? Ito rin ang itinanong ni Father Brune kay Father Ernetti noong sila ay nag-usap. Tugon naman ni Father Ernetti, ang kanyang invention daw ay sinira na ng kanyang team dahil ito ay maaring magdulot ng kapahamakan kung ito ay mapupunta sa maling kamay. Maraming nagsasabi na si Father Ernetti ay sinungaling
At hindi naman daw totoo ang chronovisor. Pero marami pa rin ang naniniwala na ang chronovisor ay hindi naman talaga sinira at ito ay nakatago lamang sa sikretong silid ng Vatican. Bago kasi mamatay si Father Ernetti noong 1994, ayon kay Father Brun, ay dumalo pa ito sa isang meeting sa Vatican kasama ang mga natitirang scientists na nakasama ni Father Ernetti. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo kung nasaan na nga ba ang chronovisor.